Yun, tumila din. Hindi na ako nakakapaglinis sa sasakyan kasi isang linggong naulan. Ngayon lang medyo tumila. May mga ano pa ako dito, ipapamahagi na mga patatas dun sa mga ilang taga dito lang din sa Abbotsford. Kasi nga sabi ko, sayang naman. May mga nagtatanong nga sa akin, sabi, bakit hindi ko na nga lang daw ibenta? Alam niyo po kasi, yung bagay na nahingi ko lang naman, kaysa pagkapirahan ko, pinamamahagi ko na lang din do sa mga ilan nating kababayan. Sabi nga nung isang nabigyan ko dito, alam mo Perds, yung ginagawa mo, maganda ang balik niyan, yung nagbibigay ka ng walang kapalit. Totoo po yun, danas na danas ko nga po yun, yung nagbigay ka ng walang kapalit, may magandang bumabalik. Yun po hindi ko na kailangang explain dahil subok na subok ko na. Iba po kasi yung nagbibigay ka ng walang kapalit dahil nararamdaman ko din yung mga biyayang natatanggap ko kay Lord. Sa kabila nung mga ginagawa kong ganyan na, uy, may sobra ako nakitang ganito, yung mga ground beef namin, yung mga baka, yung mga gulay na ganyan, pinamibigay ko na lang doon sa mga malalapit lang sa area. Yung iba nagre-request, kaya lang hindi ko na naman po kayang dalhin kasi malalayo na. Siyempre, may work din naman po ako. Mahati yung oras ko kung iahatid ko pa doon sa malalayo, unless makakapunta sila dito. Yung iba pinapupunta ko na lang po dito. Well, anyway guys, regarding dun sa post ko nitong nakaraan about do sa status ng ating permanent residence application, majority naman is good comments, pero yung iba may talagang hindi maiwasan na parang masaya sila kapag babagsak ka. May mga ganun po ba? So salamat, ito shoutout ko na lang din. Sabi nga nito ni Elu J. De La Cruz, deserve nyo po maging PR, Sir Perds. With God's grace, trust the process. And sabi naman ito ni Mac Brookie, Kuya Perds, isa ako sa atat sa PR mo. Good luck, Kuya Perds. Sabi naman ito ni Dance4348, sa lahat ng vlogger sa Canada, ikaw ang susuportahan ko. Sana ma-PR ka na, Perds. So maraming salamat po do sa mga prayers. Napakarami ko na-receive ng mga message na parang naghahanga, sabi nila deserve ko daw, ganan. And then may naligaw dung comments na hindi ko na lang pinatulan kasi ganun talaga. May mga tao talagang hindi masaya sa tagumpay ng iba, parang ganun po ba. So sabi niya, so what if hindi ka ma-PR? Huwag ka masyadong kampante, ganan. Wala naman po ako sinabing kampante ako. Nabanggit ko nga po doon sa vlog ko na marami ang nangangamba at isa na rin ako doon. Pero walang maitutulong yung ating pangangamba kundi mag-pray na lang tayo kasi nga pabago-bago yung policy. So may mga kababayan kasi tayo na akala takot na takot akong umuwi ng Pilipinas. Well, ibahin nyo po ako. Hindi po ako kagaya nung iba na mga nakikita nyo dito na paglapag pa lang ng Canada, ang feeling nila ay dito na sila forever. May mga kababayan tayo na na-discuss ko na do sa mga previous vlogs natin na pagdating dito bilang temporary worker pa lang or student, mga temporary resident pa lang, in short, ganon. Yung iba kumukuha na kagad ng mga sandamakmak na bayarin, mayroong na kagad naka brand new car kahit wala pang PR or hindi pa nakaka-apply ng PR. In short, wala pang kasiguraduhan na dito na talaga sila sa Canada for good. And then ang nangyari nga ito, sa dami ng mga changes ng policy, ang dami po nang hindi i-renew ngayon. Ang dami nagme-message sa akin na hindi i-renew. Tapos yung mga student na yung iba mapapauwi na. Then ang daming temporary foreign workers na nangangamba na maghanap ng ibang employer, lilipat na ibang province dahil nga doon sa policy na yung mga low wage 6% pataas hindi na i-renew ng mga kanilang employer. So naghahanap na sila ng mga malilipatan nila. So marami po ako nare-receive ng mga ganon. So gaya nga ng madalas kong binabanggit sa inyo sa mga vlog ko, hanggat hindi tayo dito permanent resident or citizen, wala tayong kasiguraduhan dito. Kung napansin nyo, bakit yung aking YouTube channel ang nakalagay is Perds TV? Bakit hindi ko siya ginagawang Perds TV in Canada or Perds in Canada? Kagaya ng ibang dumarating dito. Paglapag ng Canada, biglang naging vlogger, biglang naging halimbawa ay James in Canada, John Paulo in Canada, Alan in Canada, lahat sila may Canada. Kasi po, kaya hindi ko pinapaltan ng Canada yung aking YouTube channel, yung aking pangalan sa aking mga content, is kasi hindi pa rin ako sigurado na dito ako. Dahil unang-una sabi ko, if ever talaga sa Pinas ako mag for good,
So yung Perds TV is Perds TV pa rin. Ako pa rin yun. Walang nakalagay doon kung Philippines or Canada. So kaya hindi ko po siya pinapaltan. Dahil sa totoo lang, I'm still undecided kung dito ba ako or sa Pilipinas ako. Dahil sabi ko nga po sa inyo, yung mga panahon na nasa Pilipinas ako, ang buhay ko po dyan, ay talagang dinaan ko talaga sa sipag at tiyaga. Pumapasok po dati ako sa SM, ang baon ko 100. 100 pesos ang baon ko sa SM. That time, ang aming provincial rate is 350 pesos. So bakit tinitipid ko yung sarili ko na 100 pesos lang yung baon ko? 100 pesos, may baon pa ako na, baon ng kanin. So kakainin ko siya ng tanghali, malamig na. So 100 pesos tanghali. Yung 20 pesos, ibibili ko ng ulam sa tapat. So, may 80 pesos pa po ako. Yung 20 pesos na yun, binili ko ng ulam, may hingi pa ako ng sabaw. So, merienda sa hapon. Break time ulit. 20 pesos po ulit, merienda. Wala na akong kanin nun eh. Pansit na lang, tsaka yung mga hotcake, ganon. Or fishball, ganon. So, may 60 pesos po ako. Para sa inyo 60 pesos, ibibili ko po yung 60 pesos ng ulam ng aking pamilya. 3 potahe. 20, 20, 20, ganun po. Ganun po, pinagkasya ko po yun. Kaya ko po ginagawang ganun kasi 350 nga lang po yung rate namin per day sa probinsya, sa provincial rate po sa SM. So sabi ko, pag nalakihan ko pa sa 100, wala na ako may save. To 250 na nga lang yung matitira, lalakihan ko pa yung baon ko. Kaya po, ganun po ako. So marami pa po ako naging sideline, dumidiskarte ako. Kaya hindi sumasapat kasi yung ganung trabaho lang sa SM. May mga sideline pa po ako. Napakarami ko pong naging kliyente sa amin sa Lucena, yung pagiging electrical kasi naglilinya po ako sa iba't ibang bahay. Sumusuot ako sa kisame, may mga kliyente akong doktor, may pulis, may kung ano-ano na po. At ang naging puhunan ko po, kagaya nung ibang sinasabi ng mga kababayan natin na naghahanga daw sila makarating ng Canada, ang problema wala silang pera. Sa totoo lang po yung mga katwiran yung ganyan na nababasa ko doon sa comments. Sir Ferds, pangarap ko po ang Canada kaya lang mahirap lang po ako. Sir Ferds, gusto ko po makarating ng Canada kaya lang po isang kahig isang tuka lang po kami. Kami po magsasaka lang, ganang-ganan. Sa totoo lang po hindi umuubra sa akin yung ganyang mga katwiran. Bakit po? Walang-wala din po ako. Alam niyo po ang naging puhunan ko? Tiwala po sa tao. Huwag kang magpapakasira sa tao. Bigyan ko lang kayo ng konting backstory kung paano ako nakapag-abroad. So ito nga, dahil nga yung pinagtsatsagaan ko na ipunin yung sahod ko, unti-unti po akong nakabili ng second hand na motorsiklo, hinulog-hulugan ko pa ho yun dahil doon sa mga sideline ko. Aside doon sa trabaho ko sa mall, nagsa-sideline pa ako sa labas, so may kinuha kong hulugan na motorsiklo, walang tapaludo sa una, walang tapaludo sa hulihan. So unti-unti kong binuo, so nabili ko yun, hulugan pa, 12,000, yung Honda Wave 125. And then yun nga, ang ginawa ko, unti-unti kong inayusan, walang tapaludo na pag napapadaan ako sa tubig, tumitilamsik. So nung naayusan ko siya, yun yung ginamit kong pang service kasi nga kailangan ko na service nagse-service ako sa iba't ibang bahay. Hanggang sa may mga naging kliyente tayo na mga big time na, yung mga doktor, mga pulis, ganan. So kinakailangan kong mag-placement nung kinakailangan ko nung mag-abroad kasi nga kailangan ko nang ikangay mag-upgrade ng mas mataas na sahod. So wala akong kapera-pera ng pang-placement, kinakailangan ko na magbayad. Alam niyo po, ang naging puhunan ko, tiwala do sa mga customer ko. Huwag kayong magpapakasira sa ibang tao para ko kayo may madali kayong malapitan. Alam niyo, isang sabi ko lang kay Dr. Richard Argulla ng Atimonan, Quezon, which is may bahay siya sa Lucena na sineservisan ko. Sabi ko, Dok, kailangan ko po ng pang-placement. Kailangan na po yung pera. Baka po pwedeng iwanan ko muna yung motor ko sa inyo. Kailangan ko lang po ng placement. Yung aking nilo-loan, magle-lending kasi ako noon para makapag-Taiwan. Wala pa po, hindi ko pa ho kagad makukuha. Kailangan na ho yung placement. Alam niyo ho, walang dalawang isip yung aking kliyente na doktor. Binitawan ako ng 10,000 nang walang sabi-sabi, walang pirmahan. Diyan lang yung motor sa garahe niya, iniwanan ko lang. Wala kaming pirmahan, walang ORCR. And then yun po, the rest is history hanggang sa nakarating ako ng Canada from Taiwan. Alam nyo kabayan, nagkaigi po ako sa Pilipinas ng wala. Yung bahay namin tumutulo, as in wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling lupa, wala akong kasavings, wala akong sasakyan. Ngayon po, lahat po yun na bago ko, nagawa kong baguhin yan. Sa mga matatagal na subscribers natin, nung nagbakasyon ako, nakita nyo naman yun na ipundar kong bahay. Kahit papano naman, mayroon na tayong mga masasakyan, may motorsiklo na rin, kahit papano. So, may savings na rin tayo. Ngayon pa po ba ako matatakot na umuwi? Kaya po sa nag-comment na, what if hindi ka ma-approve? What if ganang, umuwi ka ng Pilipinas? Sa totoo lang po,
hindi po ako nangangamba dyan. Ready po ako anytime. Pero syempre, dahil na dito na ako, as much as possible, kung ano yung magagawa kong paraan para mag-stay dito, gagawin ko. Kung halimbawa, o sige, sabihin na natin, sasagutin ko yung tanong niya. Kasi meron talagang mga nag-aantay na bumagsak tayo eh. Dami po lahat ng do sa group namin, ng AgriFood Pilot Program. Lahat halos, January, February, March, up to ngayon, November na. Lahat sila na-stack na sa background check, eligibility pass. Until na wala pang Portal 1, Portal 2 at Eco-PR. So halimbawa talaga, pinakang worst case scenario na nag-change ang policy, hindi na mag-PPR. Cancel na lahat ng PR. Halimbawa lang po to ha, halimbawa lang. So walang magagawa. Magpaparenew na lang ako ng working permit ko. Kasi i-renew naman kami ni boss eh. Sinabi naman niya sa amin, anytime i-renew ko kayo. So okay na po tayo doon, marirenew yung working permit ko. And then kapag may chance na po uling maka-apply, mag-a-apply po ulit tayo. Pero gaya nga ng sabi ko dati, kung tatagal ako ng tatagal dito, at hindi pa rin ako ma-PPR, baka umuwi na lang ako ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang po, hindi na naman po ako kagaya ng dati na walang uuwi ang bahay, walang uuwi ang lupa, walang savings, walang sasakyan. Nakapagtapos na rin yung anak ko. So, yung ika nga have nothing to lose. Kumbaga, hindi kinakagaya nung dati yung uuwi ang kumbuhay. Kaya kung inaakala nyo po nakagaya ako nung iba dito na dumating dito, tas feeling nila ay talagang for good na sila dito, ang ending mapapauwi pa din kasi nga hindi sila nag-ipon. Temporary pa lang kumuha na kagad ng mga bayarin. Kung napansin nyo, wala akong kinuhang bayarin. Itong sasakyan kong to, cash. So anytime pag ako'y uuwi, ibebenta ko to, may pera pa uli ako. Magiging pera pa po ito. Kaya hindi po ako tumutulad do sa iba na pagdating dito, kumuha na ng maraming bayarin, tapos yung vlog antemano may Canada sa dulo. Kasi nga po, hindi pa ako for good dito. Kumbaga, hindi pa ako sure na dito na ba talaga ako. Kaya hindi po ako natatakot kung iniisip nyo na mapauwi, iiyak ako. Hindi po ganun. Well, kung ang babasehan ko naman po ay yung mga nangyayari at yung mga sinasabi ng iba't ibang consultant na mga nakakausap ko na sinasabi nila, sinasabi nila, sure na yan, sigurado na yan, at pati yung mga may pinagdaanan ng ganon. Lagi nila sinasabi, sure na yan, sigurado na yan, ganyan na ganyan yung naging setup ko, yung pinagdaanan ko. Yan, na-stuck din ako sa eligibility pass. Saka lagi ko nga pong sinasabi sa inyo na kesa mag-isip tayo ng mag-isip ng mga bagay na hindi maganda, bakit hindi na lang natin ipagdasal na maging maayos ang lahat? Dahil naniniwala po kasi ako na kahit anong bagay na pasukin mo, kung hindi para sa'yo, hindi ibibigay yan ni Lord. Laging may nakalaan sa'yo na maganda si Lord. Hindi porket hindi ka na-approve, hindi na maganda yung gustong gawin sa'yo ni Lord. Hindi nyo po alam, baka mamaya hindi ka na-approve dito ng PR, may magandang plano sa si Lord sa Pilipinas. Sa totoo lang po, sa nakikita ko dito ha, ito, nakikita ko to, madalas mga post ito dito sa iba't ibang Filipino group dito. Filipino aspirant in Canada, Filipino British Columbia, Toronto, etc. Iba't ibang Filipino group dito. Mga permanent resident na gusto pang umuwi ng Pilipinas dahil nahihirapang maghanap ng trabaho. Ang dami ditong nakikita kong post ng mga permanent resident na tambak pa rin ang utang. Na yung iba nga gusto na lang takasan ng utang, kahit PR na daw sila, gusto na lang umuwi ng Pilipinas dahil nagpatong-patong na daw yung utang nila. At even sa mga personal ko pong kakilala dito na permanent resident na talagang until now ay hikahos pa rin po. At sabi nga po nila, kung hindi lang ako naging PR, baka umuwi na lang ako kasi nangihinayang daw silang bitawan yung PR, pero nahihirapan pa rin po sila ditong mag-adjust. Ilang taon na, may kilala ko ditong 5 years, 6 years, 7 years, 8 years na po. Talagang yung kanilang pagbabudget ay talagang paycheck to paycheck pa rin. So sabi ko nga, ayokong dumating sa puntong ganon. Kaya nga pinaplano kong mabuti yung buhay ko bilang temporary foreign workers na bago ako sumapit sa pagiging PR, kung ipagkakaloob man niya ni Lord, kahit papano, hindi na ako dumating sa punto na matulad doon sa mga nakikita ko dito na permanent resident na, pero until now, wala pa ring ipon, baon pa rin sa utang, at walang maayos na pamumuhay. So sana nasagot kita, kabayan. Kung iniisip mo na ako'y natatakot na umuwi ng Pilipinas, hindi po. Dahil may dadatnan po ako sa Pilipinas na kahit papano yung buhay ko dati ay malayong malayo na sa buhay ko po ngayon. Kaya madalas kong paalala do sa mga bagong dating po dito, wag munang unahin ang mga bayarin. Mag-save po muna kayo dahil unang-una, pagpaprocess pa lang ng inyong mga application dito ay kailangan ng pera. At pangalawa, pag-ipunan po ninyo dahil hindi natin alam, lalo ngayon nagkakahigpitan sa dami ng changes ng policy. Hindi natin alam, ang dami nagme-message sa akin na hindi na mga i-renew. So hindi natin alam, baka lilipat na kayo ng province o maghahanap kayo ng panibagong employer. Lalo na humigpit ngayon.
Ibang-iba na ngayon kumpara dati nang dumating ako dito na talagang pag hindi mo nagustuhan yung employer, maghanap ka ng LMIA, kahit papaano malaki pa yung chance na makahanap ka. Ngayon po talaga, sobrang dami ko nare-receive at gagawin ko nga to ng content sa mga susunod na araw dahil ang dami kong kakilala, mga subscriber natin na nagme-message na hindi na daw sila i-renew at baka mapauwi na lang sila ng Pilipinas. So don't forget to subscribe, like, and share this video guys para kahit paano may idea kayo sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.